Hello po mga kabulba, magandang araw sa inyong lahat po dyan. So welcome back ulit po sa aking YouTube channel. So ngayon mga kabulba ay magbibigay po ako ng tips po sa inyo about sa substrate natin sa pagtatanim ng kabuting saging. So bali ang gamit ko na substrate ay dahon ng saging. So yun po yung ibibigay ko na tips po sa inyo. So tara. Pag dahon ng saging po mga kabulba, yung gamit ninyo na substrate sa pagtanim ng kabuting saging, so dapat ang kukunin ninyo ay yung nakahang pa. Yan. So yung pinakadulo niya, yan, dapat nangingitim na siya. Hindi po pwede yung kulay dilaw pa dahil pag isama mo yung yung dilaw pa, kunti lang yung bunga niya or hindi po siya magkabunga. Dapat talaga yung talaga tuyong-tuyo talaga yung niya, yung pinaka ulo ng tangkay. Yan o yan. So dapat ganito talaga. So kukunin natin. Yan. So dapat ganito talaga yung yung tangkay na kukunin natin sa pagtanim ng kabuting saging. So dapat hindi din kayo kukuha ng dahon ng saging sa lupa na, dahil contaminated na po yan. Meron na po yung bacteria. Once na gamitin nyo po yan, magkakabakterya po yung ninyo, yung tanim. Saka merong tutubo dyan sa tanim ninyo na white molds. So ibang molds yung tutubo sa tanim ninyo, imbis na amag na kabuting saging, ibang amag yung tutubo dyan. Huwag po kayong kukuha sa lupa. Dapat nakahang talaga yung yung dahon ng saging. So gaya nito. Yan. Yan. So mas okay yung yung parang nangingitim na talaga. So gaya nito. Yan. Ito. Ito. So pwede po ito. Basta tuyong-tuyo talaga yung yung dahon ng saging at saka nakahang pa. So gaya nito. Yung isa. Yung yung dito banda tuyo na, pero yung pinaka ibabaw niya ay dilaw pa. So hindi po to pwede. Ay, naputol. So patay ng sample ito. Ito, tuyong-tuyo na yung niya. Yung dahon, pero yung tangkay niya dilaw pa. Tingnan nyo. Yan. So hindi po to pwede. Dapat tuyong-tuyo talaga yung niya. Yung stick. Yan dilaw na dilaw. Yung dahon niya ay tuyo na. So hindi po to pwede mga kabulba. Dapat pati yung stick ay tuyong-tuyo talaga. Yan. Para para maraming bunga yung ninyo tanim, sabay na din sa quality na binhi. So dapat tamang pusiso talaga yung pagtatanim natin sa kabuting saging para marami tayong maani. So gaya nito. So dilaw pa yung basa pa yung niya, pinaka ulo talaga. Dapat yung pinaka talaga, pinaka ulo ng tangkay dapat tuyong-tuyo, hindi po pwede basa. Yan basa pa. So hindi po yan pwede. Dapat yung talaga niya, yung pinaka dulo niya, yan ito. Pwede na to. Yan. Kita nyo. Tuyong-tuyo talaga yung niya. Yung pinaka ulo dito banda. So dapat ganito yung kukunin ninyo mga kabulba. Yan. Para goods yung yung bunga niya. Saka wag po kayong kukuha sa mga nasa lupa na, dahil contaminated na po yan. May ibang molds na po yan. So ibang amag yung
yung tutubo sa tanim ninyo, pag yan ang kukunin ninyo, dapat nakahang, dapat yung dahon ng saging ay tuyong-tuyo talaga, pati yung stick niya. So yun lang po mga kabulba, sana nakuha nyo po yung binigay kong tips sa inyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.